So ayun nga, doon sa mga nagtanong doon kay kabayan, no, si Madeline Ponce Sanggupan. No, siya yung natulungan ko nung nagtapon ako ng basura nung nakaraang araw. So binigyan ko lang siya ng pera para pamasahin niya papuntang embassy. So ang nangyari talaga, tinawagan ko yung embassy. So nung tumawag ako sa embassy, binigyan ako ng number ng MWO o Migrant Worker Office. So tumawag ako, ang pagkasabi dun sa akin is hindi daw sila pwedeng pumunta dito sa bahay, no. So sinabihan ko, paano to yung si kabayan na tumakas, paano makapunta dyan kung bawal kayo pumunta dito. So sabi nga, sinabi niya na kausapin ko yung si kabayan. So binigay ko kay kabayan yung cellphone para kausapin niya. Pasensya na, nagkakape ako. Nung binigay ko kay kabayan, narinig ko, tinanong siya kung ano yung reason bakit siya tumakas. So syempre sinabi nga niya na yung amo niya pumunta ng Canada, yung sabi 1 buwan lang sa Canada, pero yung totoo is 1 taon na. So nung iniwan siya doon sa bahay nung mama ng amo niya, iniwan siya doon. Tapos nung iniwan siya doon, bininta siya nung mama ng amo niya kung kani-kanino. So syempre pag bininta ka kahit kanino-kanino, may pera yun eh. So bininta siya. So kahapon, 1 araw tumakas siya. So medyo malapit lang dito sa amin, mga pangatlong 2 kanto, pangatlong bahay daw. So ayun, so pininto niyang ganun doon sa ano ba yun, W, basta worker office, yung ganun. So sinabi sa kanya, may pera ka ba, pumunta ka dito. So sinabi nga ni kabayan, wala akong pera kasi katapadala ko pa lang nung 1 araw dahil nagpapagawa daw siya ng bahay. So sagot naman sa kanya is, yun yung problema sa inyo eh, dahil pinapadala nyo lahat. So sinabihan pa niya ng ganyan, no, humihingi ka na nga ng tulong, may gana pang magsabi ng ganun, bakit yung pinapadala lahat, dahil nga pagkailangan nyo wala. So siyempre sinabi naman ni kabayan na hindi naman niya in-expect. So kahit naman na sino, no, hindi natin i-expect na ganun yung mangyayari sa atin dito. So mas kailangan naman ng pera doon sa Pilipinas. So siyempre magkaiba-iba din naman tayo, no, ng kalagayan dito. So ayun nga, sinabihan nga siya, maghanap ka ng taxi, tapos doon na daw bayaran. So ako parang duda ako. So ang ginawa ko, umakyat na lang ako. Sabi ko, hingi ako sa amo ko ng pera kasi ako wala din akong pera, kakapadala ko pa lang. Tapos tiningnan ko yung bag ko. So ayun, may natira naman akong 1 KD 300 pesos, ganun lang yung natira. So binigay ko kay kabayan para pamasahin na nga lang niya papuntang workers office, no, dito sa Kuwait. So ayun, pinaiwan ko yung bag niya doon sa ground floor excuse me, kasi nagtapon nga lang ako ng basura. So ayun, naghanap siya ng taxi, pinaiwan ko. So nung sinilip ko, nawala na doon yung bag niya. So sana safe naman si kabayan na nakapunta doon. So ayun na nga, tumawag naman ako kaagad doon sa workers office dito sa Kuwait. Yung sabi naman sa akin, hindi daw nila alam. Sabi ko, bakit? Nung tumawag ako sa embassy at saka tumawag ako kanina dyan, kayo yung nagsabi na papuntahin dyan. Tapos ngayon, sabi nyo, yung OWA yung may hawak, wala sa kanila. So okay na. So naghanap ulit ako ng number ng OWA para makatawag ako. So doon sa embassy, nagbigay sila sa akin ng number ng OWA. So nung binigay nila yung number ng OWA, tinawagan ko yung OWA kahapon, walang may sumasagot. Grabe, nakailang tawag ako pero wala talagang may sumasagot. Ring ng ring, tapos pag tatawag na naman ako ulit, busy. Tatawag ako ulit, nagre-ring, ayaw sumagot. So ngayon tumawag nga din ako doon sa OWA ulit.
nagre-ring lang pero walang sumasagot, hindi ko alam kung bakit. Iwan ko lang kung holiday ba sila ngayon, kasi ngayon is parang New Year celebration yata nila dito. Iwan ko, parang ganun. Hindi naman sila nagsiselebrate, pero hindi ko lang alam kung holiday ba dito, dahil pagkakaalam ko is New Year ngayon dito. So sana safe naman si kabayan, pero tinatry kong tawagan nga yung uwa ulit. Mamaya tatawag ako ulit kung baka tulog pa ngayon o wala pa, kasi 10 o'clock pa lang dito. So mamaya try ko na namang tawagan, and meron nang tumawag na siguro kababayan ni kabayan na taga Davao. So, no, tinanong nga kung okay na siya. So, sabi ko hindi ko nga alam, dahil hindi ko pa nga nakukontak yung uwa para tanungin yung kalagayan niya, kasi ipapacheck ko doon yung pangalan niya. So nakuha ko naman yung pangalan niya, ipapacheck ko doon kung nandoon na ba si kabayan sa kanila. So ayun, sana naman okay na si kabayan. I-pray na lang natin na sana okay siya, pero hindi naman siya yung minaltrato or ano pa man. Yung reason niya lang is binebenta-benta siya nung employer niya. So paano nga ba naman siya matatapos dun sa kontrata niya kung pagkatapos nung isa ibebenta ka, tapos binalik ibebenta ka? So walang katapusan yung kontrata niya, di ba, no? So mahirap pag ganun. So sabi nga ni kabayan, gusto na lang niyang umuwi. So i-check ko na lang doon sa uwa pag may sumagot sa tawag ko kung nandoon na ba siya, kung gusto niyang umuwi. So mayroon ng kababayan niya no binigay yung number, dahil yung auntie niya nandito daw sa Kuwait, and nandito sa Salwa, ay nasa Salwa ako, and si kabayan daw is nagtatrabaho lang sa labas. So tinawagan ko, halos ngayon lang tinawagan ko bago ako nag-live. Sabi niya is mamaya na tatawagan niya ako, dahil kakarating niya lang sa trabaho niya. So mamaya tatawag siya para ibigay ko yung number ng uwa, para dalawa kami mag-check kung nandoon na ba si kabayan, nang ibibigay ko yung full name ni kabayan, para baka mapuntahan niya, dahil nasa labas siya nagtatrabaho, no? So ayun, yun yung update sa kanya. So pray natin na sana safe siya, and nakarating na siya doon sa uwa, kasi medyo malapit lang naman dito yung uwa upis sa amin, sa Salwa. Parang nandiyan lang yata sa sa Basalin. So medyo malapit lang dito. So ayun lang muna yung update. So mag-update ako kung may sumagot na sa akin sa uwa. So yun lang muna, salamat. And doon sa mga nag-worry, no, and doon sa may mga kamag-anak niya, yata auntie niya, mag-update ako kung mayroong sumagot sa akin sa uwa. Tinatry kong tawagan yung uwa, kaso wala pa talagang may sumasagot. Hindi ko alam kung bakit, or hindi ko rin alam kung holiday ba sila ngayon, dahil nga anong tawag nito, New Year. Kumusta na po siya, ate? Saan na siya ngayon? May kontak po kayo sa kanya, ate? Wala akong kontak sa kanya, kasi nagtapon nga lang din ako ng basura noon. Tapos siyempre nagmamadali ako, kinausap ko siya. Tapos sabi ko, kabayan, kukuha lang. Tapos umakyat pa ako ulit dito sa building, kumuha ako ng pera. Sinabi ko nga sa kanya, itry kong humingi sa amo ko, pero yung amo ko is walang cash. Yan yung amo ko sa loob ng bahay, walang cash, dahil lagi yung syempre pag lumabas credit card ganyan. So pero hindi ko nga sinabi sa amo ko na mayroong kabayan na nasa baba na humihingi ng tulong. So buti na lang at may natira pa akong ganong pera na 1KD 300, dahil kakapadala ko nga lang nung 11. So ayun, sana safe si kabayan. Pero nabitbit naman ni kabayan yung dalawa niyang maleta. So ipupost ko na lang yung niya, yung mayroon siyang mga gamit ganyan. So sana safe si kabayan. So tatawag na lang ako sa uwa and mag-update kung nandoon na ba siya, nakarating na ba. So maya tatawag ako ulit, kasi kakatawag ko pa lang pero walang may sumasagot.
wala din siyang number, wala din. Tinanong ko nga kung mayroon siyang load, wala din. So, sa sobrang pagmamadali, hindi ko na nga nahingi yung cellphone number niya. Hindi ko alam kung may cellphone number siya. Hindi ko din nahingi yung Facebook niya, kung may Facebook siya, dahil siyempre nagmamadali din akong bumalik. Baka mamaya magtaka na yung amo ko bakit ang tagal-tagal ko sa baba. So, ayun. So, yun lang muna yung update. Thank you. Tatawag ako ngayon ulit sa WOM. No, ano ba tawag nun? Manpower Workers Office, MWO. Tatawag ako ngayon. Bye.